Yes, Alan. Hello po. Alan, I love you, Mishawi. Okay, Alan muna. Ito bonus question to, Tito Gorgs. Hindi talaga ito yung tanong ko ha. Kailangan ko lang itanong siya kasi importante. Exciting kasi. Hindi. Exciting kasi for the first time tomorrow, Alden, mag-guest ka pala sa Showtime. Tama ba? So, how do you feel? So ngayon po, parang meron na lumabas na art card, parang hindi ka na pwede mag-back out. Is it true? Pero ako, initially po, yes. But parang mas nilalakad ko yung schedule na magkasama kami ni Mama. So, ano po? Pero hindi ko po alam. Uy, GFA, parang yun ang awa ko. Promote Ina- naman Opo. sa kapamilya si Alden. Yes. Kasi kami naman din naman. Pero hindi, inaayos pa po talaga as of today. Pero yun nga po, medyo nagkaroon ng tweaking sa schedule. Pero yes, definitely po, mangyayari po yan for the promo po For the promo. ng Family of Two. Wow. Okay So, lang kasama. Mas Yes, maganda ma'am. na yung magkasama kayong dalawa. Yes. Nung mag-guest. Bukas may tape. Well, hindi ko na kung pwede sabihin. Pero may taping ako for a show na lalabas next Sunday. Yes. Sunday. Pero how do you feel, Alden, na yung dati mong show na katapat nyo ay pupunta ka doon tutugtog ka for the first time? Oh well, ngayon po kasi dito Alan, parang kita naman natin kung gaano naka-diversified yung free TV natin. Of course, Saka wala na, wala na yung Network wars. po eh. And you know, parang the partnership of ABS-CBN and GMA right now is very fluid to the point na hinahayaan po talagang magtawid bakod po yung mga artista ng parehong stasyon. And At huwag tayong alam ng tao at grateful tayo. Kami talaga nagsimula sa Eat Sa Eat Bulaga po, Tulad yes. ni Miles. Miles. Eat Bulaga kami. Ako, 1979 pa. yes ma'am. Kaya nagkaroon akong pamilya rin sa ABS, which is Showtime. Yes. Mahal ko silang lahat, Yes. diba? Pero Bulaga yung talagang pinanggalingan ko. Yun ang Core. higit puso ko. Kasi yun nga rin po, parang when the transition of Eat Bulaga happened po from GMA to TV5, nabanggit ko naman po yun, na when it comes to promo, dun po lang ako mag-guest sa mga noontime shows and other shows from ABS-CBN. Pero ang respeto ko po sa Eat Bulaga regarding to guest nang walang ipopromote or to be a guest host, sa kanila lang po yun. And tinaga ko na po yun sa bato na I won't do that in respect to them. Pero nga po with regards to promo, lalo po ngayon, may pelikula po kami. Obligasyon naman Obligasyon po namin sa lahat ng pwede. Sa lahat ng pwede. Ako kasi nung nag-start, walang network course noon eh. Kahit kami ni Jackie lumaki sa GMA Super Show. Ang Eat Bulaga nasa RPN 9. Lahat ng studio noon nalibot ko na. Ang TSCS started with IBC 13 before ABS-CBN piloted us. So, I mean, I've been through all so, I'm used to that. We're going back to that, which is nice for the industry. Yes. Pero Alden, okay ka rin ba mag-guest sa EAT, if ever? Papayagan po ako. Opo naman. Always po yan. Okay. Ito talaga yung tanong ko sa'yo, Alden. Medyo personal. Kasi, ano ba yan? May hampas. May paghampas sa balikat. Ang hahampas si Tito Gorgs. Tumusok na sa likod niya, Gord. Ito talaga yung question ko kasi when we had our last press con with Mishawi, kasi di ba Mishawi, nabanggit mo sa amin na yung ginagawa nyo yung movie with Alden, yun yung time na you were depressed, you were, di ba, meron ka pinagdadaanan. Tapos yun yung point na naging sobra kang payat. I lost 15 pounds. Yes. Without dieting. Ang Correct. nangyari lang, hindi ako makakain. Oo, nasabi mo, stress-related. So, gusto ko tanong si Alden kung nakita niya yun, paano kanya sinuportahan during that Ay, alam time? ni Miles at ni Alden. Kamusta yan, Alden, nung nakita mo yung may ganun siyang personal na pinagdadaanan? Pero yun nga po, nangyari po kasi yung filming ng 5 breakups and ng Family of Two po. Medyo dark, nasa dark stage din ako ng buhay ko na. So parang doon ko rin natutunan na in order for someone who's broken to recover, kailangan din yung kasama niya doon is someone broken as well. So parang yung naging, parang stepping stone namin dalawa ni Mama na we were both going through a tough time in our lives during that time, and
we treated the set as a safe haven, as a safe space for. It was our safe space. Yes po. So, it was our happy place. Yes, kaya sobrang grateful po ako sa 5 Breakups and a Romance and with this film na when I was feeling worthless, na parang hindi na ako kailangan sa industry. Oh my God, don't ever. Yes, parang these people that I've worked with in the past, parang also with the help of GMA, helped me realize na, no, mali yung inisip mo. Kasi of course, one way or another, all of us will go through that stage. I've been here going 13 years, and I have a great journey in the industry, and that was the first don't ever time. think that I've been here 45 and a half Sus years. Mario Josep, ma'am. Sino ba naman ako, ma'am? Diba? No, but I'm saying, you feel that way. And then God always turns it around and says, no, honey, no, son. Yes, ma'am. And I'm blessed that I was able to work with you, and you know, I was able to tell you all those things. Also yan, sila Drek, sila Tita Mel, narinig yan. So, nagsusorry na si Tita Mel. Mag-judge. Oo, pero yun nga, parang minsan kapag nandun ka sa ganong moment sa buhay mo, you can't help but be blessed with people na kaya nila na may pinagdadaanan din. Pero ang sarap lang minsan makakilala ng mga taong may pinagdadaanan the same thing as you sa ibang aspeto lang. Pero natulungan ka nila para makarecover. Siya kayong alam mo mapagtitiwalaan mo. Kami parang ako, alam ko si Jackie, si Miles Alden, si Direk Tomen, mas sworn to secrecy yan. Mga dadalhin to their graves the same way I am. Yung kailangan mo yung torture. Kami lang. Hindi pa rin Pagkakatiwalaan lalabas. din po. Pepe, tsaka ka na. Cannot identify because did not have a scene with you. Oo. Pero pag naging close din tayo, try natin. Okay. Then, mahusay na tao ito, ma'am. Nakilala ko. Paano? Hindi mo isasali ni Direk Yes. kung paniwala yung buhay niya. Yes, ma'am. Nararamdaman ko na naman sa kanya walang kaplastikan sa katawan. Parang lang Siya tayo. hindi, siya magaling mo. Yes. Oo. Sobra. At saka yun ang isa. Walang kaplastikan among us. Wala. It's, we're real people here. Sa set, ano lang kami, working bees. Itong Queen Bee na. Queen Bee. Kami yung bee worker bees. Kami lang yung wala, working actors lang kami. Na pagdating doon, kanyang family. That's the best. Yeah. We were a family of more than 2 on the set. Ang title ko talaga, Family of More Than 2. Yes. Okay, thank you, Alan. Dito sabihin mo yung pagpalo sa balikat. Okay. Okay, next question from Ambet Nabus. Isang pasabi ng Then, hindi na, papakute na lang ako ng tanong kasi sayang, raffle na. Anyway, laban. So, kasi haba na yan, dami nang nasabi, di ba? So, my guy and the rest of the cast, no, merong 9 other entries sa Metro Manila Film Festival. Even na, nandiyan dyan, mauna kayo for Family of Two na panoorin. Meron ba kayong mga iba pang entries na bet hindi nyo panoorin? Aside from narinig natin kanina na tinutulungan ninyo promote, like si Linega, sinabi nyo kay Ate V. So, sa mga ibang cast members, may gusto pa kayong panoorin na ibang entries? Aside from napanood nyo na lang paulit-ulit yung movie nyo? Actually, lahat papanoorin namin. Yes. Oo, gusto naman talaga pag film fest eh. Lalo pag entry ka, papanoorin mo lahat kasi iba-iba yung tema nyo eh. And it's enjoyable, tsaka nakakasigla. Kayo, Parang ako, ganun din. It would be nice to watch everything. Kasi, 10 po yun ha, 10 entries yan ha. Pwede naman isa-isa sa bawat araw, di ba? Support lang. Alden. Ako gusto ko po talaga mapanood yung movie po ni Kuya Dong at saka ni Yan. And also yung Malyari. Malyari, yung parang the first Filipino serial killer. Kasi medyo turf ko po yung ganong concept, mahilig po ako sa that. And may sa crime. isa pa yung pinagkasunduan natin. Yes. So, but ako, I have to say po talaga, the roster of MMFF this year is one of the best since the pandemic. So I think we have a powerhouse set of movies. And it's all the movies po for the MMFF is worth watching. So excited po kami. Ako po
same din, kasi parang ako, lalo na pag may festivals po, di ba? Like, yung recent lang na Q Cinema, gusto ko talagang nanonood ng mga pelikula. But aside from our film, nilook forward ko rin panoorin, of course, Direk Julana's film, and iba't ibang pelikula Baliari also. So, ito yung time na dapat supportahan natin ng isa't isa mga pelikula. Same po. Target is to watch every entry. Wala na bang hindi same? Yung iba naman, para... Hindi, family tayo. Mama, Okay, thank you. Pahabol na lang para kay Direk, nagbigyan ako permiso habol, Direk at saka kay Miss Mel. Hindi ba kayo nag-worry na maulit sa inyo yung naganap last December Free Fest, na ganyan, despite the critics and people's reaction na kayo dapat? Eh, but eventually, na-vindicate kayo kasi you've been winning awards from different award-giving bodies. Your take? Ako naman kasi you can only hope for the best but not expect for anything. At saka ang importante rin sa akin is to reach a wider audience. So importante na kahit kasi gaano kaganda ng mensahe ng pelikula mo, kung walang manonood, parang sayang. So ako gusto kong maibahagi sa mas malaking audience yung pelikula namin. Because alam kong meron silang mapupulot dito. Especially, dapat mahalin natin ang ating mga magulang, ating pamilya. Every award is a recognition na napakahalaga sa amin. It's an affirmation of us as content creators. Pero, ang bigger award really is when we meet people na sabi niya, uy, napanood ko yung Family Matters. Naku, tinawagan ko yung tatay ko, na-guilty ako, ganyan. I hope, if meron lang mapaalala dito sa movie namin na huwag tayo mahihiya pa maging demonstrative sa ating pagmamahal sa nanay. If we have a handful of people, then happy na kami. Thank you. And I just want to mention lang the Gorgie na nakakuha ng 5 awards ang Family Matters sa The Eddies ng Society of Philippine Entertainment Editors. Best Supporting Actress for Nikki Valdez, Best Theme Song, Best Film, Best Screenplay for Tita Mel, and Best Director for Direk Noel. May moment na accept speech kasi hindi sila nakadalo sa Eddies, di ba? Next naman po from Rose Garcia. Rose! Ilan na lang? Last 3 questions. Rose, go ahead. Hello po, good evening. Total marami ng tanong. Ito po ako. Ayan, sige po, katanungin ko na lang muna ay si Miles. Miles, kasi alam ko gano'n kayo ka-close ng mami mo, di ba? Ever since. So, kapag may mga pinagdadaanan ka, diretsuhan na natin, let's say, sa relationship, break-up, ganyan, paano ka niya nasusuportahan? Alam mo, yun po ang magaling sa mga parents, na kahit hindi ka magsabi sa kanila, kahit hindi ka magsalita at hindi ka mag-share, nararamdaman nila kung anong nararamdaman mo. And yun yung grateful ako kasi yung pinag-uusapan nga po natin kanina, diba? Yung family kasi natin, lalo na yung mga teenager, dati nung bata-bata pa ko, parang gusto mo magmadali, gusto ko maging independent. Nakakalimutan mo, ikaw nagmamadali kang tumanda, nakakalimutan mo na sila, tumatanda na rin. So, I am grateful sa mommy ko, sa parents ko actually na kahit kahit wala kayong conversation, pero mararamdaman mo na, bigla na lang mag-text ang mama, kamusta ka? Kamusta ka today? So, gano'n. So, ano po yun, parang nasa dugo yun. Hindi mo na kailangan ng communication with them, hindi mo kailangan ng full details. Ito-check ka na. Kamusta ka na today? I'm good. I'm happy na nandito po ako at kasama ko kayong lahat. Kamusta po kayo? Kumain na po ba kayo dyan? Anyway, lahat na kay Miss Sharon. Miss Sharon, sabi mo nga si Alden, anak na ang turing mo, di ba? Parang anak na. Nakikita mo rin ba kay Alden yung kung ikaw ang mamimili para sa mga anak mo na katangian naman ng isang son-in-law? Oh yes! Lahat na kay Alden. Wow. Lahat na kay Alden. Kung ganyan na magiging asawa ng kahit sino sa mga anak ko, kahit sumigal pa. Grabe yung kayo!
ako, doon ako. Support lang ako. Ganyan. No, but but kasi kuyang-kuya nila eh. Yung panganay ko naman may buhay ng sarili rin. May honey na rin siya. So, naku, pwede lang mag-produce pa ng isa pa para sa'yo, di ba? Kaya, available. Oo eh. May kanya-kanyang buhay sila. So, but oh my God, any mother, I think, would be just so blessed to have this boy as a son-in-law. No, really, from the bottom of my heart. Because he's so responsible. He's like me. He's like me. So he's responsible. He works hard. He knows his priorities. He's God-fearing. He's honest. He's authentic. And look at that face. Thank you po. Thank you. Thank you. Malapit na tayo. Short pang kita. Dalawa na na. Hi, Miss Mega, and of course, sorry pala. Nagulat ako. Well, I just have one question. Miss Sharon, you gave me good advice the first time that I was able to interview you about my dad. I distinctly remember that. Now, Maricar and Mateo, you've gotten to really do their roles. You know their flaws. Can you tell us what specific flaws they have and what advice would you give your characters as people? The flaws here of Mateo and Maricar. Maricar, I don't know if it's necessarily a flaw, but kind of, kasi she built her whole world around her son. And her son, the same thing. Just also built his world around his mom. Kasi sila dalawa lang. So parang hindi matatawag na flaw, pero kailangan may konting loosening up para magkaroon ng kanya-kanyang buhay. Kasi parang you can't live your life for someone else only. You have to live your life the way you're meant to live it. And I really believe God put each of us here on this earth for a special reason. And we just have to find that gift and then nurture it and then share it with the whole world because that's what we're here for. I don't believe na panganganak ka tapos naghihintay ka lang, bored ka sa buwan, pakamatay ka na lang, or naiinis ka sa sitwasyon mo. I believe you can change your situation in life. I believe that if your father or mother made mistakes when you were growing up, that does not define you. You can make your own future. Whatever your own mistakes were in the past, do not define your today. Do not define you. You can always change. You can always reinvent yourself. You can always. So, in this story, parang hindi flaw, pero sumobra lang yata yung sobrang pagmamahal ng mami sa kanya. Which isn't really a bad thing. Kasi okay lang sa kanyang mag-girlfriend naman si Mateo. Okay na lahat. Masakit pero tinatanggap. That's why we're saying, real, parang nangyayari sa totoong buhay. Yung, well, at least in my case, I'm sure in Jackie's case, I'm sure in Tita Mel's case, gano'n, with the kids, parang, diba? Hirap to let go minsan. But you just do it because mahal mo yung anak mo eh. Tapos on the son's part, actually perfect ang son ni Mateo. Parang si Alden lang in real life eh. So I don't think we focused too much on the flaws. It was more on the, I think there was codependency a little bit. No, nung dalawa. Yun lang siguro. How about Mateo? Ako siguro, hindi ako yung mag-a-advise sa character ko. Baka ako yung a-advise ni Mateo. Sa end ng sana growing up, hindi ako nahiya with the love that my mom was showcasing as I grow up na nahihiya ako. Yung alam mo yung mga pakul tayo minsan pag yung mga nanay natin, o parang nandiyan sa mga kaibigan, sa mga klase, sana mas ginaya ko siya. Para at least in a way, kasi ang nangyayari, pag kami lang ng nanay ko, doon ko lang napapakita. Pero pag sa labas na, hindi na, pakul na tayo par. So,
Pero yun nga, parang I think that's one of the attributes ni Mateo na nagustuhan ko. Kaya lang, siguro ito, kung may i-advise ako sa kanya, huwag siyang torpe. Kasi torpe siya kay Zari, tsaka torpe rin siya kay Mami Maricar. So hindi pagsabi, ang dami niyang pasikot-sikot, na nagbibigay lang siya ng small hints. Na, well, I guess it's coming from sobrang mahal niya yung nanay niya. And tama, dalawa na lang sila. Pero I think, yun din yung isa sa mga natutunan ko as I grow older. May edad na po ako, 31, magta-32 na po ako next year. So parang isang sakita na, harapin niyo na. Huwag na natin siyang i-keep ng matagal kasi sayang oras you're only burdening yourself and you're whoever nasa other side of the coin. So, one big catharsis, one time, big time na lang, sabihin mo na, aalis ka? O mapag-usapan natin, aalis ako. Mami, job offer. Pero yung pagkakatreat. Oo, pero kasi it's part of the film. Pero if I were to give an advice to my character, yun, na diretso na tayo para with anyone na kinakausap niya na don't waste time beating around the bush. Yun, kasi life is short, di ba? Yes. You don't know kung kahit ilang taon ka pa, kahit 20 plus ka lang, 30 plus ka lang, hindi mo alam kung bukas, wala na eh. Yes. O yung mahal mo sa buhay, o bata pa si mami, bata pa si daddy, hindi mo alam bukas pala, kalaylay ng Diyos, di ba? May mangyayari pala, mawawala siya. So, parang make the most of today. Sabi nga ni Lord, do not worry about tomorrow. Siya pa yung nagsabi, no, if I can take care of the birds and the ganyan, don't worry about, di ba? I will take care of tomorrow. May na-share nga akong quote dyan, man. Sa Kung Fu Panda yata ito. Binigay ng parang pagong. Sabi, don't worry about the past. It already happened and it can be changed. Parang ganun yung context niya. Don't worry about the future because it's not for us to hold. But seize the present because it's a gift. That's why it's called the present. Yes, it's the gift. Thank you, and I love you. Thank you, John Gabriel, sa organizer. Then Richard Paglikawan of Lionheart. Yan na bang last? Last one, mas rapol na! Isa pa daw, second to the last na. After Richard, may isa na lang. Kanina ko pa pinipigilan ng iikuan, kanina pa ko wave-wave. Ayun. Good evening po everyone, and congratulations for the family of two. So, yung question ko this time for Direct Noel at sa kay Ismael, kasi doon kanina napapiyawan ni MJ yung casting. So, tailor-made po ba talaga to sa cast? And, yun po muna yung first question. Then, paano po, nag-require po ba kayo sa actors ng mga specific na kailangan nilang gawin or dapat for their characters mabigyan nila ng parang fit talaga dun sa description nyo. And Direct Noel. Actually, nasa bucket list ko yan toward si Sharon. Kwento ko lang na may sila. When I was nag-OJT ako sa broadcast media na course, sa sa GMA, pumasok, super show. One of the hosts, si Sharon. Tapos, ako yung tiga-sulat, tiga-bigay ng cue cards sa mga hosts. So, bigay ako sa mga artista, excuse me, ito po yung for the next segment, ganyan. Alam mo, sobrang na-touch. Kasi nung binigay ko kaya siya, ni Sharon, ito po yung sa inyo. Siya na yung tumingin sa akin at nag-thank, isang ito po. As in gano'n, typical Sharon Cuneta. Sobrang, syempre, as a student, di ba, parang, tapos sino ba naman ako, mega star na siya, no? Parang sobra akong na-touch. Parang, ang laking bagay, sabi ko, ay, fan ako nito, sabi ko, parang, few stars, few celebrities na, sige, sabihin ko na may reading para magpasalamat. Malaking bagay kasi, sa akin kasi malaking bagay, marunong ka magpasalamat. And so, siya lang talaga yung tumingin at in-acknowledge ako. To think I'm just a student. I was just a student. Yung gano'n. So, nung nakita ko ito, nung
ginawa ni Mel yung script, sabi ko, ay sila lang talagang bagay. And true enough, nung workshop pa lang, hindi kami nagkamali. Talagang swak na swak. Kaya nung sinuggest sa amin ni Mayor Rico Sinico, sabi niya, gusto kong gumawa na Sharon. Sabi niya, sa bucket list ko yan sa CV ko. Tapos sige, sama natin si Alden. Parang ako, totoo ba? Parang, syempre, di ba? Parang ang lalaki ng artista. Sabi ko, totoo ba yan? Sabi niya, sige, anin natin yan. Push natin yan. Madali lang ako kausap. Miss Mel. Ako, I had Sharon in mind and another actress. Pero siya yung number one. Sabi ni Alden, ako ba yun? Sabi ko hindi, kasi ayaw mo. Sorry din naman. Ayaw ko sa'yo. Pero, yung day one na nagkaroon kami ng workshop, seeing them together, yung first time namin yung put together yung cast, yung sinasabi nila pag love team may chemistry, meron silang chemistry as mother and son. Doon na-solve na ako. Tsaka nga kasi mabait si Alden eh. Richard, okay na. Thank you, Richard. Okay, for our last question, start tayo kanina kay Kuya Mario. So, tapusin natin kay Tita Erlinda Rapada. Ayan. Hi, Erlinda! I miss you! My God, since my teenage days. Mga veteran, takang-taka ako siya. Naramdaman ko yung kakaibang aura mo kasi dito sa pelikula ito. Parang yung the height of your career, heto bumalik ulit. After a long time na hindi ka gumawa. Ano ang naramdaman mo dito sa pelikula? Anong naramdaman mo? Nung gagawin ko to, excited ako ate. Kasi nga parang na-miss ko yung ganitong klase ng pelikula. Simple pero mapuso. Tapos mag-ina pa. Eh syempre, mami na ako ngayon. Malalaki na yung mga anak ko. Iba na sa mga panahon ng mga friends nila pag sino ka man, iba na, di ba? So, mas madali na sa akin. Tapos, iba na rin yung age ko ngayon compared to before. Hindi na ako 20. So, parang, pero yung soul ko talaga 19. Hindi ko alam bakit narayuma ako. Hindi ko matanggap. I'm in the wrong body. But, sobra ako na-excite kasi muna Tita Mel, pag si Tita Mel ang sumulat, hindi ko na kanya question. I'm so used to her expertise, her masterful hand. So, I know when she writes and I'm the actor, inisip niya ako. So, or i-adjust niya for me. And then, this one. Oh my God, yeah, the best choice. And then, one by one, then direct. When I entered the workshop, I said, can you come and direct sa amin? Yes, direct, very nice to meet you. Because I'm always, parang it doesn't matter to me kung first-time director, like Mark Maley was ng Pride Ladies. Kasi naging baguhan din ako noon eh. Hindi baguhan sa direct, I'm talking about in general. Parang, there are diamonds that you haven't really met yet. So, you want to give yourself, you don't want to deprive yourself of the chance to bump with you. So, si Direk Noel, talaga hulog ng langit. Itong project na to, hulog ng langit. Na mere fact na nabuo ng Sinico ito. Sinico sa akin, gift na ni God. Napaka-amazing na producers. Not just the generosity, yung yung pag-care nila sa'yo ng with the food, with the a little, diba? Parang pwede mo naman bilhin, pero iba yung nararamdaman mo, may paki sila. Ganon. May pabayong. May pabayong. Hindi, yung mayaman suman, maliliit na bagay, pero na-touch ka kasi sanay ka na sa mga malalaki na parang machine, diba? I mean, hindi mo naman mablame kasi malaki na, maraming iniisip. Pag ganito, parang homegrown na personal, the personal touch nandun. Tapos, lahat talaga parang just fell on my lap, parang binigay ni Lord sa akin. Ito, si Man, si Direk, syempre si Jackie, huwagin natin, isanin na natin si Pepe, kasi nandiyan ang Adrian. So parang excited ako, sobra, at di ako nagkamali.
Thank you. Thank you, Chef. Ayan. At si Alden. Alden naman po. Isa lang na. Alden, matagal namin hindi nakita po. 45 years. 45 years. Alden, parang ano, challenge ba sa'yo o na-pressure ka na sa bawat pelikula na ginagawa mo? Ang taas-taas ng expectation ng lahat sa'yo. Para bang kailangan maging magaling kang actor? Tapos ngayon, magpo-produce ka, magdidirect ka. Ano challenge ba talaga ang kaya pang gawin dito? Napipressure ka ba sa kanyang expectation sa'yo? Ako po kasi parang parang buti nga po may nag-expect pa dito. Kasi kung wala na, medyo mag-isip-isip na ako, baka mag-aaral na ako ulit. Pero kidding aside po, parang expectations has been always part of our careers. Since we entered the industry, all of us here on stage, and kahit din po sa ating mga press people and media people, lahat po tayo may nililive up na expectations and hindi nawawala yun sa araw-araw. Lalabas ka pa lang ng gate ng bahay mo o ng pintuan ng condo mo, you are up for expectations and judgment. Yes tsaka exactly ma. Parang, ang pangit naman pag lagi ka lang nasa comfort zone mo, there's no growth, and like what you said, tita, pinapasok ko na po rin yung ibang mga mundo sa likod ng camera. And I think it's about time also kasi yun yung paraan po para makapag-give back sa industriya ang napakabait, napakabuti sa aming lahat. Na binago po ang buhay naming lahat. So, yes, si Pepe po talaga next. Ito po yung bossing namin dito eh. Ano ba expectations sa'yo? Pero, It's normal. pero yun po, parang hindi na po talaga nag-iisip ng to live up to that. It's really more of, I just believe. The courage to believe into something that's unsure. And to believe in myself. Sa dami ng binigay ng Panginoon sa'yo, kung di mo pa nag-get yung message, kasalanan mo na yun, Exactly. di ba? Kung anong binigay sa'yo, alagaan mo, di ba? Gusto niya to, itong gawin niya. Okay. Tsaka, di ba, parang yun din, parang it's part of our career also. Tayo pong lahat, even the creatives, the writers, the directors, yung kapag hindi ka kinakabahan, siguro po, kabahan ka na. Parang pag hindi nawala na po yung kaba factor sa mga ginagawa natin. Yun ang nakakatakot. May mali na. Complacency is the scariest enemy. Yes, parang medyo mag-isip-isip ka na kung hindi ka na kinakabahan. Baka may mali na sa sarili mo. So, gustong-gusto ko po yung feeling ng kinakabahan. And na-excite po ako at the same time natatakot. So, never ever consider yourself as the best because that's the death of an actor. Thank you, Tita Linda. Thank you, Tita Linda. Gorgie, we're done.